hindi debate. Ngunit sa pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinapaliwanag niya yung kung ano yung Islam, kung papaano yung kagandahan ng paniniwala doon sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Yun yung pangunahing aral sa atin na upang makilala yung dakilang tagapaglikha, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mahalaga dahil yun yung pangunahing aral. Kay Propeta Moses, lahat halos ng propeta, yun yung pangunahing aral na kanilang pinarating sa kanilang mga nasyon. Ang propeta Noah halimbawa Noah alayhi salam ay nagpaparating sa mga tauhan niya na sambahin lamang ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha. Maging ang propeta Saleh halimbawa, propeta Hud, kanilang sinabi na sambahin o aking mga tauhan, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghayruhu, o aking mga nasyon o aking mga kababayan, wala kayo bang Diyos maliban sa Allah, sambahin siya. So ibig sabihin yung unity ng pagpaparating ng mensahe, importante maunawaan ng tao kung sino yung kanyang dapat sundin, sambahin, or pag-alayan ng kanyang buhay, life and death, doon sa tamang lumikha, hindi kung sino-sino lamang nilikha. Parte ng nilikha ng Diyos, marami ito sa buong mundo. Yung ating kapaligiran, yung ating environment, halos lahat ito part ito ng creatures ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat very maingat tayo, or kaya cautious tayo sa pag-aalay ng ating pagsamba. Mamaya ang naalayan natin, ang nasamba natin, part lamang ng creatures ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pag-aakala yun ang Diyos, yun pala hindi. So mahalaga po yung katulad ng sinabi ng ating kapatid na may parating yung tamang aral magmula sa loob ng Quran, na ito'y pinadala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkulin ng bawat Muslim ang magparating ng tamang kaalaman at tungkulin niyang i-dispose ang kanyang obligasyon bilang isa sa mga parte ng Muslim Ummah upang gawin ang kanyang responsibilidad sa pagpaparating ng mensahe ng Allah. Malinaw naman, simple lang sa loob ng Quran. Pumili tayo ang pinakamaiksi na sura na pwede nating iparating niyan, Qul huwallahu ahad, Suratul Ikhlas. And then ipaliwanag natin ito. Very simple, di ba? Hindi tayo nahihirapan. And then suportahan natin ng mga hadith. So ito yung mga tinatawag na fi'liya na gumagalaw tayo sa labas. Pangalawa, yung tinatawag nilang fi'liya, and then meron tayong amaliya. Yung amaliya, ito yung pag-aaral. Ano ba? Katulad mo, nag-aaral ka sa Baguio, nag-aaral tayo ng kumbaga lectures o anumang bagay, amal, ibig sabihin ng pag-aaral. And then meron tayong ilmiya. Ilmiya, sa ilalim nito yung pagkuha nung mga kaalaman. Pagkuha ng mga kaalaman na idadivert natin o isusulat, halimbawa, isusulat natin sa mga pamphlets, mga newspapers, katulad nito, media, yung ating kaalaman, pinaparating natin. Ito yung part ng ilmiya sa turuk at da'wa. Apat yun, nakaligtaan ko yung isa kung ano yun. Fi'liya, amaliya, ilmiya. Tatlo lang pala yung turuk at da'wa na mahalaga na dapat nating maunawaan. So sa ilalim nito, marami na ang pwede nating matututunan, marami na ang pwede nating ma-explain or maipaliwanag sa mga kapatiran hinggil sa bagay nito na meron tayong reference sa Quran at sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ito yung kumbaga yung da'wa, let's make it a part of our life. Kailangan nating gawin yung pagdada'wa bilang parte ng ating buhay. Kung ang ating pagtatrabaho ay ginagawa nating part ng ating buhay, halimbawa yung ating business ay ginagawa nating part ng ating buhay, or yung pagtuturo or anumang profession nagagawa nating bilang part ng ating buhay, kailangan din mga kapatid na ito ay paalaala, advice mula sa inyong kapatid, ang inyong lingkod at si Brother Omar, na kailangan natin to gawin bilang parte ng ating buhay, na hindi natin dapat bigyan ng limitasyon. Hindi natin alam naman ang buhay natin kung gaano tayo katagal mabuhay, di ba? So huwag nating bigyan ng limit yung ating pagdadawa. Kung tayo ay lilimitahan na ng Allah, hanggang doon na lang, yun na lang, wala na tayong magawa, di ba? So ibig sabihin ng pagdadawa continuous,
as long as tayo'y nabubuhay, mayroong binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kagamitan, let's say financial, mga ibang pamamaraan, ibang mga kagamitan to mobilize our activities sa da'wah, ay gagawin natin yung mga kapatid. Ang kailangan lang natin, mga magkakapatiran, ay yung koordinasyon. Ibig sabihin, yung pag-coordinate sa bawat isa kung paano